Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng ma-misplace ni Yun Siyang ang pangyayari sa batang 4th Sage, gayong super natuon ang pansin niya sa iba pang mga kalahok sa nagaganap na trial para sa Star Soul General Aubing para pumili ng bago nitong host. At kaya naman sa ngayon ay nagkukumahog ang ating bida na balikan ang mga ilang nangyari kay Miao. Sa pagpapatuloy ng ating kwento mula sa mga monitor ay nagsusumikap ang ating bida na hanapin ang ilang mga mahalagang pangyayari at naganap kay Miao. Nang nakita niya ang oras na kung saan ay nagpapaalam si Zikong sa kanyang anak ay napagtanto ng ating bida na ito ang kanyang nakaligtaan. Na ayon kay Miao sinasabi niya kay Zikong na huwag kang mag-alala ama, mag-ingat ka sa daan. Sabay niya naalala ang kanyang mga bilin gayong inihayag rin niya na huwag kalimutan na bumili ng regalo para sa akin. Hindi mo dapat iyon kalimutan. Nang marinig ni Yun Siyang na may isang bagay na ibinilin si Zikong sa batang babae subalit ayon sa ating bida ay wala siya naaalala tungkol dito kaya kanyang napagdesisyonan na i-check kung ano ba ang bagay na iyon. Hanggang sa dumating sa punto na kasalukuyan ay itinuturo pa lamang ni Zikong sa batang 4th Sage ang silang formation. Subalit hindi ito ang pangyayari na nais niyang makita. At nang i-forward niya sa oras na kung saan ay nagbigay na ng isang pangako si Zikong kay Miao na kung sakaling makultivate ng batang babae ang ikatlong yugto ng silang formation, sa oras na makarating daw si Zikong sa Chando Kingdom ay ibibili daw niya ng pasalubong si Miao ng Chando Barbecue Duck. Na siyang ikinasigla ng batang babae matapos niyang marinig na may gantimpala kung sakaling magtagumpay siya na ma-cultivate sa ikatlong antas ang silang formation technique. Ngunit hindi pa rin ito ang nais na makita ng ating bida kaya muli siyang nag-forward. Hanggang sa makita niya na may isang bagay na ibinibigay si Zikong sa kanyang anak, na ayon kay Yun Siyang ay marahil ito ang pangyayari na dapat niyang makita. At nang ibigay ni Zikong ang Jade Slip sa batang babae ay hiniling niya rito na protektahan ang Jade para sa kanyang ama, gayon din ay may dalawang bagay na nais niyang ipagbawal sa batang babae. Ang una, sa loob ng formation ay hindi dapat gawin ni Miao ang mag-construct ng Star General Wenzong kung saan-saan. Ang pangalawa, mahigpit niya na ibinilin sa batang babae na huwag lalabas at huwag na iiwan ang formation. Nabagamat sinangayunan ni Miao ang mga kahilingan at bilin ng kanyang ama subalit nakikiusap ang batang babae na huwag na lamang daw umalis ang kanyang ama. Ngunit dahil sa may mahalagang dapat gawin si Zikong sa Chando Kingdom, kaya hindi maaari na hindi siya umalis ngayon, gayon pa man, pinakiusapan niya ang kanyang anak na huwag na itong umiyak at malungkot. Gayong ipinangako niya rito sa oras na makabalik ako pagkatapos magawa ang ilang mga bagay na ito ay dadalhin kita at ipapasyal sa labas. Sa oras na iyon, pupunta tayo sa Chando, at dadalhin ka ng iyong ama sa Chando upang kumain ng mga lutuin. Sa paglabas at pagkain ay biglang nabuhayan ng batang babae at sumigla na rin matapos niyang marinig ang pagkain mula sa Chando. Si Zikong naman ay sinabi niya sa batang 4th Sage na totoo ang kanyang mga ipinangako. Gayong pinatotohanan ni Zikong na ang kanyang mga pangako ay humiling ang batang babae sa kanyang ama na kung maaari bang dalahan siya ng Chando Barbecue Duck. Na agad naman sinabi ni Zikong na syempre naman. At may isa pang hiling si Miao na mula naman sa Linyin City na bonds na tinugunan naman ng kanyang ama na walang problema. Gayong lahat ay tinatanggap ng kanyang ama ang kanyang bawat hiling ay nag-request muli ang batang babae mula naman sa Zhongzhou. Na braised carp noodles, nanzhou, pickled seafood, at sa Beisho kung saan may masarap na sauteed mutton rice. Gayunpaman, sa dami ng request ng batang babae ay sinabi pa rin ni Zikong na wala problema dadalahan kita ng lahat ng iyan. Upang mapatibay ang pangako ay humiling rin si Miao ng pinky promise sa kanyang ama at sinabi rin niya na huwag ito gagawa ng pandaraya. Na tinanggap ni Zikong at ipinangako rin ito sa kanyang anak na tutupad ito sa kanyang mga ipinangako. Subalit malungkot na sinabi ni Miao na ama, kailangan mong bumalik agad. Para hindi na mag-alala ang batang babae inihayag ni Zikong na huwag mag-alala kung makatagpo ka ng isang mapanganib na sitwasyon. Kailangan mo lang na isaaktibo ang Formation Jade Slip na ibinigay ko sa iyo, maaari mo itong magamit bilang sistema ng pagtatanggol. Bukod dito sa oras na gamitin mo ang Jade Slip ay ma-alerto rin si tatay, at ako ay mabilis na babalik upang maprotektahan ka. Ayon naman sa pag-aanalisa ni Yun Siyang na kung ibinigay ito ng kanyang ama bago siya bumaba mula sa bundok. Tungkol sa Jade Slip na mukhang tulad ito ng mga slips na ginamit ng mga taga-Central Continent Sect. Na ang pangalan ay ganoon pa rin. Kaya nangangahulugan ba na ang tao na ito ay buhay pa? Pagkatapos ay muling nag-forward ang ating bida ng bahagya hanggang marating niya ang oras na kung saan ay kumakain si Miao. Sa kanyang pagpapasalamat kay Jox Iyang ay tumugon naman si Jox Iyang na hindi na kailangan pang magpasalamat ang batang babae sa kanya gayong isa lamang naman daw siyang alipin subalit hindi na nagsalita pa ang batang 4th Sage matapos noon.
Nang nasa labas ang dalawa ay niyakap ng batang babae si Jox Iyang sabay niya sinabi rito na nangungulila na siya sa kanyang ama. Hanggang sa nagkwento na rin ang bruha na babae na si Jox Iyang na ayon sa kanya ay maging ako ay nangungulila rin sa aking pamilya. Higit sa 10 taon nang wala akong balita sa kanila na kung sila ba ay buhay pa o hindi na. At ang sumunod naman na nakita ng ating bida na kung saan ay kasalukuyang na nahuhulog ang batang babae mula sa isang mataas na puno gayon pa man ay nagsumikap si Jox Iyang na saluhin siya. Pagkatapos ay napansin ng batang babae ang braso ng kanilang alipin na may posas ay halos nagkakaroon na ito ng mga sugat dahilan ng pagkakagapos nito habang ang ating bida naman ay nanatiling tahimik na nagmamasid pa rin. Hanggang sa marahil ay maramdaman na ng batang babae ang awa sa kanilang alipin kaya naman napagdesisyon na niya na alisin na ang mga puses nito sa kamay at paa. Gayong kaya nagawa niyang maalis ito ay naging dalubhasa na siyang gumamit ng teknik na itinuro ng kanyang ama. Hindi naman sukat akalain ni Yun Siyang na gamit ang clumsy method, ay nagawang linlangin ang mga inosente at walang muwang na batang babae. Matapos naman na maalis ni Miao ang posas ni Jox Iyang ay sinabihan niya ito na kailangan mo nang lisanin ang lugar na ito. Naaawa ako sayo, gayon pa man ay ibabalik ko sayo ang iyong kalayaan sa lugar ng aking ama. Magsasalita pa sana si Jox Iyang gayong marahil ay hindi niya sukat na akalain na gagawin ni Miao ang palayain siya subalit gumawa ng isang lagusan ang batang babae at mabilis niya sinabihan ang bruha na kailangan mo nang umalis bago pa bumalik ang aking ama dahil sa kung mangyayari iyon ay hindi mo na magagawa pang makaalis sa lugar na ito. Gayunpaman, nang nasa labas na ng ceiling formation si Jox Iyang ay nagpasalamat naman ito sa kabutihang loob ni Miao bago tuluyan na umalis. Subalit nang nakatalikod na siya sa batang babae ay mababakas sa pagmumukha ni Jox Iyang ang madilim nitong saloobin habang si Miao naman ay animoy nakaramdam ng lungkot sa kanyang ginawa pero sa kanyang awa sa alipin ng kanyang ama ay desidido na siyang gawin ito. At nang tuluyan ng nakalabas si Jox Iyang ay muli na. Isinarado ni Miao ang ceiling formation gayong isa ito sa mahigpit na ibinilin sa kanya ng kanyang ama. Sa kabilang banda naman ay napatuon na lang ang ating bida sa kanyang ulo gayong hindi siya makapaniwala na napakabobo ng Fourth Sage dahil daw sa napakadali nitong maguyo. Ayon pa kay Yun Siyang na maaari ba ito ang pagkakamali na hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Ngunit naisip niya na napakababaw nitong dahilan kaya marahil ay hindi raw ito. Kaya naisip niya na mag-rewind pa ng bahagya para alamin ang tunay na dahilan kung bakit ito ang trial ng Fourth Sage. Sa panig ni Miao pagkaraan ng ilang araw matapos niyang paalisan ang kanilang alipin gaya ng ibang bata dahil sa wala na siyang kasama ngayon ay naiisip na lamang niyang maglaro sa gilid ng kanilang bahay. Ngunit hindi naman niyang magawang magsaya dahil sa ngayon ay kanyang napagtanto na dapat daw ay hindi na lamang niya pinaalis si Jox Iyang dahil ngayong nag-iisa na lamang siya ay kanyang napagtanto na napaka-boring ng ganito. Sa sumunod naman na araw na kung saan ay binibilang niya ang mga araw na lumipas mula sa 3, 4, at 5. Gayong sa darating daw na ika-7 na araw ay kanya ng kaarawan subalit bakit hindi pa rin daw bumabalik ang kanyang ama hanggang sa ngayon. Makalipas pa ang ilang araw, makikita naman ang batang babae na nakatambay sa ilog na kung saan naman ay tumindi pa ang kanyang pangungulila sa kanyang ama at sa tagal ng pagbalik ni Zikong ay sana lang daw ayon kay Miao ay walang nangyari na masama sa kanyang ama. Tila nakaramdam naman ang ating bida ng awa ng pakiramdam matapos na makita niya ang ilang araw na kalungkutan ni Miao dahil sa pag-iisa nito. Makaraan naman ng ilang saglit ay nakarinig si Miao ng ingay malayo mula sa kanyang kinaroroonan na lugar, kaya naman ay biglang sumaya na ang kanyang mukha gayong kutob ng batang babae na marahil nakabalik na ang kanyang ama. Gayong din naman siya sigurado ay mabilis niyang pinuntahan kung saan nagmumula ang malakas na ingay upang tiyakin kung ito ba ay ang kanyang ama. Subalit iba ang pakiramdam ni Yun Siyang sa ingay na kanyang naririnig isa sa kanyang hinuha ay may puwersahan na nais magbukas ng formation. Ngunit di rin naman siya sigurado kaya naman mas mainam na puntahan para tingnan. At sa kabilang banda mula dito sa labas ng Great Formation ay may mga ilang Star Soul General nga na makikita, bukod pa dyan ay makikita rin na gumagamit ang mga ito ng formation drilling. Sa panig ng mga dumating sa lugar ay sinubukan nilang batasin ang formation na ito pala ang lumilikha ng ingay na narinig naman ni Miao sa kasamaang palad ay inakala ng batang babae na ito ay ang kanyang ama. Ngunit kahit na gumagamit na ng tools ang nais makapasok sa formation ni Zikong ay mapapansin na hindi epektibo ang kanilang kagamitan sa Great Formation Array. Habang ginagawa ng mga Star General ang pag-drill sa formation ay iniulat ng isang bruha na babae sa isang matandang babae na ang kanilang hinahanap na tao ay ang siyang may-ari at gumawa ng formation na ito. Ang matandang babae ay ang headmaster ng Huang family na nasa peak na rin ng Heavenly Stage. At ang kanyang pangalan naman ay Huang Chengna na marahil ito ay lola ni Miao kung di ako nagkakamali.
Naayon naman sa ginang na si Chengnan ay hindi ko naiisip na magtatago sila sa Shadow Zikong Mountain. Sa tagal ng pag-drill ay natanong na ng bruha sa kanilang inatasan na kung gaano pa katagal ang dapat ilaan para mabuksan ang formation. Ayon naman sa gumagawa ng pag-drill sa formation ay inihayag niya na di nila matitiyak kung gaano katagal ang aabutin upang mabuksan ito dahil ayon sa kanya ang formation ay medyo kakaiba gayong napakatibay nito. At inihayag naman ng isa na nakaalalay ay bagamat ginamit na nila ang buong potensyal at lakas ng formation drill na kanilang dala. Ngunit tila wala rin magagawa dito na malamang di nila makayang masira ang formation. Gayunpaman, iminungkahi niya na may isa pang magandang opsyon ang humanap na lamang ng Formation Master para mabuksan ito. Gayong wala pala silbi ang kanilang ginagawa ay galit na galit ang bruha sa mga gumagawa ng pag-drill at mayabang rin niya na sinabihan ang dalawa na isang bungkos kayo ng basura. Sambit pa niya na bakit nais pa ng head ng pamilya na panatilihin kayong mga walang silbi. Sa labis naman na pangungulila ni Miao ay hindi na niya na-check kung sino ba ang dumating sa labas ng kanilang formation. Bagkus basta na lamang niya ito binuksan na sa kanyang pagsasalita na hinahanap ang kanyang ama ay agara naman siyang napansin ng dalawa na nagsasagawa ng pag-drill. Habang kinalaunan ay nakita ni Miao na ibang tao ang kanyang natagpuan sa labas, at kabado niya na natanong kung sino ang mga tao na nasa kanilang labas. At gayong isa na itong magandang pagkakataon para sa panig ni na Chengnan ay agara na itinuturo ng bruha na ang formation ay nakabukas mula sa loob. Dahil sa hindi kilala ni Miao ang mga tao sa kanyang bungad ay agaran din niyang isinasara ang formation na kanyang binuksan gayong batid niya na ang mga taong ito ay may ibang hangarin. Subalit laking pagtataka niya gayong bakit hindi na niya magawa pa na isara ang silang formation. Na ang dahilan pala ay ikinalang ng Star General ang kanyang kagamitan na pang-drill na ginawa para sa pagwasak ng gaya nitong formation. Na bagamat din nila magawa wasakin ito subalit ngayon ay may nakabukas kaya naman mas naging kapaki-pakinabang ang kanyang tools. At dahil sa hindi na magawa maisara ang formation ay mabilis naman na iniutos ng bruha sa kanyang kasamahan na magmadali at hulihin ang batang babae na nasa loob ng pader. Na agad naman ay mabilis na nagsipulasan ang kanyang mga tauhan para dakipin si Miao. Dahil dito ay nabagabag na ang batang fourth sage tanong rin niya na ano ang planong gawin sa kanya at bakit ang mga ito ay nagkukumahog na dakipin siya. At nang tuluyan nang nakapasok ang mga bayabas na nilalang sa loob ng formation, nang makapasok na sila ay nagsipag-construct ang mga ito ng kani-kanilang Star General. Kaya nawalan na ng pagkakataon si Miao na makaalis dahil sa napaligiran na siya ng napakaraming Star General na tauhan ni Chengnan. At nang makalapit ang bruha mayabang niya na sinabihan si Miao na maliit na nilalang hindi muna magagawa pa na makatakas. Sa oras na ito, ay natiyak na ng batang fourth sage na ang mga tao na ito ay talagang mga masamang tao, kaya wala na siyang mapagpipiliin dahil sa kasalukuyan ay wala rin naman ang kanyang ama sa kanilang nasasakupan. Gayong ang pinakamabuting gawin ay ang lumaban gamit ang kanyang Star General. Bago pa mahuli ang lahat ay nag-construct na rin si Miao para harapin ang mga nanghihimasok sa kanila. At sa lakas ng naging power impact ay naalarma ang mga Star General na nakapalibot kay Miao. Maging ang napakayabang na bruha ay laking gulat niya matapos niyang masaksihan ang pagbuo pa lamang ng Star Soul General ng batang nais nilang dakipin. Pati na rin ang kanilang headmaster na si Chengnan ay tila nakaramdam din ng pagkabigla dahil di niya inaasahan na bagamat isang bata ang nasa kanilang harap ay nagagawa na nitong makapag-construct ng Star Soul General sa napakamurang edad. Dahil sa muli ay ipinatawag ni Miao ang Star Soul General Wenzong para labanan ang mga mapangahas na pumasok sa kanilang lugar. Nang malinaw nang nakita ng bruha ang Star General Wenzong ay mas nagulantang pa ang bruha na kung ito ba talaga ang orihinal na host ng Star Soul General na ito. At nababalisan niya na tinatanong si Chengnan na kanyang madam at gayong marahil ay nakaramdam ng paninibugho ang bruha dahil di niya sukat akalain na ang batang babae ay isang host ng malakas na Star Soul General. At nababalisa rin niya na natanong si Chengnan na baka daw ito ay anak ni Yunji at ni Zikong na tinatawag nitong isang pervert. Subalit tila ay nainis si Chengnan dahil sa ingay ng kanyang tauhan kaya sa halip na sagutin niya ang kanyang tanong ay ang itinugon nito ang kanyang malakas na sampal sa maligalig na babaeng bruha. At ngayon, mas di siya makapaniwala na kung bakit siya ay sinampal ng kanyang boss. At seryoso na inihayag ng matandang babae na kahit na siya ay naging vagabond, anak pa rin siya ng pamilyang Huang at hindi ako makapapayag na insultuhan lamang siya ng isang langgam na kagaya mo. Dagdag pa niya na hindi ko naisip na ang anak ni Yuzi ay magiging isang host sambit pa niya na maaari nitong matiyak ang kasaganaan ng pamilyang Huang sa darating na daan-daang taon. At gayong nakakita ng isang magandang oportunidad ang matandang babae ay iniutos niya sa kanyang mga tauhan na gumamit ng soul binding rope upang hulihin ng buhay ang batang babae.
Gayunpaman ay mahigpit na niya na iniutos na maging maingat at huwag na huwag magkamali ang sino man na masaktan ang batang babae. Gayong ang sino mang makasakit o makapinsala sa kanya, ang kanilang buong pamilya ay papatayin. Sa napakatindi ng magiging parusa sa sino mang magkamali kaya triple ang ginawa na pag-iingat ng kanyang mga tauhan na paghuli kay Meow. At sabay-sabay nila na ginamit ang soul binding rope na may labis na pag-iingat, hanggang kinalaunan nga ay nagawa nilang matagumpay na magapos ang batang babae mula sa dalawa nitong kamay at dalawang paa. Habang kasalukuyan naman ay nakagapos si Meow, ipinakita ang kalangitan. At sa panig ng bata gamit ang pangalan ng Star Soul General Wenzong, ay nais niya na hiramin ang kapangyarihan ng kalangitan na hindi naman nabigo ang batang babae gayong mula sa itaas mula sa pagpapakita ng ilang bagay ay namumuo na ang kidlat sa paligid nito. Hanggang sa malakas na tinatawag ni Meow ang kidlat na magtungo sa kanya. Naikinabahala naman ng bruha at matandang babae na si Chengnan matapos nila na mapansin ang nabubuong malakas na kidlat.